Sa tingin nyo ba, kung hindi ba kung wala bang girian yung mga Duterte at saka yung Romualdez at saka yung mga Marcos, sa tingin nyo, maibabasura itong issue ng confidential funds para sa 2024 national budget? I don't think so. No? Huwag naman tayong parang napaka-naive at isipin na ang gagaling ng mga kongresista natin. Talagang tunay nilang pinangangalagaan ng kapakanan nating mga mamamayan. This is representative democracy at work, na talagang pinapangalagaan nila yung welfare ng taong bayan, ng kanilang constituents, sa mga nakararami. Kaya dahil gusto nilang protektahan yung ating interes, hindi nila pinayagan ng confidential funds ng Office of the Vice President, Department of Education, at iba pa mga civilian agencies na wala namang direktang role or mandate o mandato pagdating po doon sa surveillance activities. O yung isipin gano'n, no? Kumbaga, wag natin tingnan itong issue na ito in terms of protagonists and antagonists, heroes, tsaka mga kontrabida. Wag ganon, no? Kumbaga, wag natin isipin na sobrang gagaling, sobrang babait, sobrang busilak naman ang puso ng ating mga kongresista. Kaya nila ginawa itong mga bagay-bagay na ito, no? Kaya nila hinarang yung confidential funds ng Office of the Vice President. Kung hindi naman po nag-align kasi yung pagharang na yan sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte doon sa political interest sa mga congressmen at nung politiko na kanilang binabakapan, who of course is the Speaker of the House of Representatives, at of course si President Ferdinand Bongbong Marcos, siguro mas mahihirapan na hindi ituloy yung confidential funds sa hinihiling ng isang Sara Duterte. Yun po yun, no? Huwag natin isipin na, kontrabida si Sara Duterte, bida yung mga congressmen. O baka pag nag-ibang ihip ng hangin in the not so distant future, lalabas naman na, bida rin yung Sara Duterte, kontrabida naman yung mga congressmen. Huwag pong gano'n, no? Hindi kasi gano'n kasimple yung kalakaran dito sa politika, especially dito sa Pilipinas. Marami nagbabait-baitan, no? Maraming ganon. Kaya mag-iingat tayo pagdating sa ganyan. And isipin niyo mabuti, no? Speaking of political interest, ito minsan hindi naman, paano ba? Would I say nakakagulat? O hindi rin naman Kasi pag inisip nyo, yung Makabayan Black, sila yung isa sa mga unang nag-ingay dyan sa confidential funds na yan. And of course, meron silang mga reasons dyan. Part of the reasons, ideological din. Pero a big part of that, whether you like them or not, pag inisip nyo mabuti, it was the right thing to do para harangin yung confidential funds. Kasi isipin nyo, no? Ngayon, live pa rin tong issue na to at merong nagpetition nga sa Korte Suprema tungkol puro sa 125 million na confidential expenses ng Office of the Vice President in 2022. So, kine-question nila yung pag-transfer from the Office of the Vice President papunta doon sa Office of the Vice President. So, from OP to OVP. So, inintay natin yung maging action ng Supreme Court dyan. Pero pag inisip nyo, di ba dapat magtaka naman talaga tayong lahat dyan, no? Makabayan Black ka man o opposition ka man, dapat nagtatanong tayo dahil isipin nyo mabuti. Unang-una, tama bang merong confidential fund ang Office of the Vice President? Di ba? Kasama sa mandato niya yung magkaroon ng confidential expenses. At pag binalikan nyo nga po yung 2015 Joint Circular, Joint Memorandum ng iba't ibang mga ahensya tungkol po sa paggasta ng confidential and intelligence funds, mukhang malabo yata na pasok doon yung pagpapatayo ng mga satellite offices and other activities na hindi naman talaga dapat covered ng tinatawag na confidential expenses. So it was the right thing to do to criticize the grant of confidential funds para sa mga civilian agencies na wala naman talagang direktang mandato pagdating sa mga gawain na yan. Now, yung ginawa ba ng mga congressmen natin na napagharang doon sa confidential funds na hinihingi for 2024 ni Vice President Sara Duterte, do you think that was the right thing to do? Of course, that was the right thing to do.
But was it their primary objective? Was it their primary motivation? I don't think so. No? Huwag naman tayo masyadong magpakatanga doon sa realidad. Hindi naman nila ginawa yun dahil talagang mahal na mahal nila tayo. Mahal na mahal nila yung mga constituents nila. And they were trying to protect our interests. It just so happened na nag-align yung political interest nila at saka yung sigaw ng taong bayan. Okay? Now, speaking of sigaw ng taong bayan, pag pinagmasdan nyo pong mabuti itong nangyayari dito sa confidential funds, no? So 'di ba ang nangyari diyan, tinanggal ng House of Representatives yung hinihinging confidential funds ng Office of the Vice President and other civilian agencies doon po sa proposed 2024 national budget. Nung inaprubahan ng mababang kapulungan yung proposed national budget, yung General Appropriations Bill na tinatawag, yung GAB, hindi kasama yung confidential funds para sa mga civilian agencies at isa nga po sa mga tinamaan, yung Office of the Vice President at saka yung Department of Education. So ngayon, sumampa na sa Senado yung General Appropriations Bill. Ngayon, 'di ba pinag-uusapan recently, bago ngayon ang pinag-uusapan, does the Vice President have the numbers among the 24 senators to actually reinstate the confidential funds na hinihingi niya? Di ba nandiyan naman talaga yung mga pro-Duterte senators. Pero ang development kanina, di ba sinabi ni Senator Sonny Angara, inatras na mismo ni Vice President Sara Duterte yung hiling na confidential funds. And then afterward, naglabas nga ng pahayag na maikli yung Office of the Vice President at yung binasa natin na hindi na nga niya ipupursue. Okay? So, pwede natin tingnan na baka naman kasi kumbaga saving face na rin yan nangyari. Kesa mapahiya sa Senado, kasi ang laking dagok lalo kung hindi ma-grant sa Senado yung kanyang hiniling na confidential funds. Imbis na umabot sa ganung punto, edi siya naaatras. So, you can consider this perhaps as a temporary setback on the part of the Vice President. Huwag na munang ituloy kasi baka mapahiya pa sa Senado. That's one possibility. This is a graceful exit, a saving face opportunity para hindi na magkahiyaan. Or there could be other reasons. Pero to be sure, hindi natatapos dito yung girian, no? Kasi ang konteksto nga rito yung girian between the Romualdez and Marcos and the Dutertes. So hindi naman matatapos diyan yung issue dahil hindi na nga itinuloy yung confidential funds, yung pag-push for confidential funds. Ngayon, punta tayo sa perspective ng taong bayan natin, ninyong mga nanonood dito sa ating programa. Pag inisip nyo mabuti, ito yung tinatawag na resulta, kahit ganun yung realidad na in-explain ko sa inyo. Kasi nga, pangit naman pag naging naive tayo rito sa issue na ito. Isipin nyo mabuti kahit papano, this can still be considered as a triumph in terms of a triumph for citizens' vigilance. Imagine niyo kung hindi kayo nag-ingay dito sa mga hindi tamang nakikita nyo pagdating po sa pag-release ng milyong-milyong confidential funds sa mga civilian agencies na hindi naman talaga mandato yung isinasaad, no? Kunwari nga, binabanggit ko kanina yung mga surveillance activities. Kung hindi kayo nag-ingay, baka natuloy yan. Di ba? Baka natuloy yan. Kasi ngayon, dahil nag-ingay kayo, makikita natin na nagbubunga kahit papano yung pagiging vigilant ninyo ng taong bayan. At kahit papano nakikinig yung mga nakaupo. Okay? Yan ang importante ma-realize dapat natin dito. May silbi yung pag-iingay. Hindi yan dahil ngumangawa lang kayo. Mag-ingay kayo pag may nakita kayo hindi tama. At panagsama-sama yung mga boses na yan, kahit papano nakikinig yung mga nakaupo. Hindi rin sila ganun ka-dense kahit papano. So, 'di ba ang budget process natin, may apat na parts yan. Yung tinatawag na budget preparation, yung pag-prepare ng National Expenditure Program, sasubmit sa Kongreso, yung papasok tayo sa budget authorization, so saan aaprubahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso yung proposed budget, and then papasok tayo sa budget execution. Ibig sabihin,
Yung mga pondo na inauthorize ng Kongreso para gastahin ng iba't ibang mga ahensya, i-execute na ngayon. Gagastusin na. Pero isa sa mga pinaka-importanting part ng tinatawag nating budget process, yung tinatawag na budget accountability. At dapat every step of the way, nandun tayo. Doon pumapasok yung role ng mga mamamayan. Ninyong lahat, nating lahat. Doon sa tinatawag na budget accountability. So, dito bumabagsak yung concept, dito sa konseptong to bumabagsak yung ginagawa niyong pagtatanong, 'di ba? Saan ba napunta yung 125 million na confidential expenses ng Office of the Vice President na 2022? Tama ba yung paggasta? Okay? Ngayon, let's not stop there. Hindi naman pwedeng ilan yung bubusisiin natin. Dapat busisiin din natin yung ibang mga, sa tingin natin, hindi tamang paggasta ng pondo natin. Because I tell you, maraming kababalaghan na nangyayari pagdating sa pondo ng bayan. Okay? Huwag din tayo masyado maniwala na pag sinabi ng Kongreso, talagang dito sa amin, everything is accounted for. Usapan niya yung congressman nyo, yung mga taong malapit sa mga congressman nyo. Magpakwento kayo kung gaano karaming perang umiikot dyan sa mababang kapulungan. Kunwari, may mga desisyon na kailangan gawin. Magkano yung pinapamudmud na salapi, for instance. Even in the past. Okay? So, yan, mga indicators yan eh. Mga strong indications na dahil palang pera dito sa Kongreso. Sa kaya napupunta at saan nanggagaling. Most likely, pera natin yun eh. Diba? So, yung tinatawag na budget accountability, hindi dapat natatapos yan sa pag-approve ng budget. Dapat nakabantay tayo every step of the way. Diba? Ngayon, puntahan natin naman yung so far okay pa ba kayo? Pinagtsatsagaan nyo lang ako kayo talaga okay. Di ba tayo tapos marami akong gusto sabihin sa inyo kaya hindi ako nag-invite ng guest kasi pag nag-invite ako ng guest, hindi ako masyado makakadaldal. Tapos pag in-invite ko na naman yung Ronald Llamas, umay na, di ba? Ronald Llamas na naman. Isipin niyo, Ronald Llamas, nakatatlong guesting sa atin in a week. Friday, Monday, tapos kahapon ba? Grabe. Ano yung siniswerte? Parang naman may napupura tayong matino doon sa mga opinion ni Ronald Llamas, di ba? Grabe. Galing-galingan lang naman yun. Di ba? Pinagtsatsagaan lang natin yun dahil pag wala na tayo nakuhang guest, may message natin si Ronald Llamas. Pwede ka ba? Joke lang yan. Baka seryosohin mabuti. Masarap lang i-good time yung Ronald Llamas. Kulit no? Okay. Anyway, balik tayo rito. Recently, 'di ba, napansin niyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagsasalita, 'di ba, doon sa kanyang favorite TV station. Pero siyang programa ron. And I think on at least 2 occasions binanggit niya importansya ng pagkakaroon ng opposition or opposition voices in any government. At actually tama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang napaka-importante na mayroong opposition voices sa kahit anong administrasyon. Nga lang, pag pinakinggan niyo yung mga kataga ni dating Pangulong Duterte, parang mapapaisip kayo in your head, no? Tama, mapapaisip in your head. Tama, sa utak naman ng pag-isip naman nasa utak Sorry, mali ako doon. Redundant. Mapapaisip kayo, is that you, Mr. President? Is that you saying all those things? Kasi pag binalikan natin kung paano niya tinarato yung mga opposition voices ng panahon niya, grabe. Pinagmumura, binalahura, di ba? Pinagtatakot. Panoorin niyo, meron tayong ginawang video dyan, I think last week. Di ba? Ito sa commentary. Binalik natin, pinaalala natin in that video, yung mga sinabi niya against the opposition, against people he didn't agree with, yung mga political figures na ayaw niya, pati media. And then ngayon, siya magsasabi na, dapat talaga mayroong opposition voices. Dapat may opposition sa isang demokrasya. Diba sabi niya, dapat daw ang demokrasya may chatter. So, ang bilis talaga magbago ng panahon no? Nakaupo siya, sana nirespeto niya yung mga opposition voices. Hindi niya pinagmumura, hindi niya dinuro-duro. Ngayon, hinahanap niya bakit daw walang opposition voices dito sa ilalim ni President Marcos Jr. Na technically meron naman. Actually, meron naman talaga. Kahit sa administrasyon naman may opposition Hindi nga lang, nagbavari lang sa strength.
So, nung panahon ni President Duterte, talagang humina yung opposition doon. Talagang antindi, di ba? Antindi ng ginawa niya eh. Oh. Ba't ko po binabanggit ito? Di ba, si former President Duterte na po mismo nagsabi na kailangan talaga natin ng opposition sa isang demokrasya. Well, yun nangyari po sa kanyang anak, si Vice President Sara Duterte. That's a clear manifestation of opposition voices at work. Isipin nyo kung hindi nag-ingay dyan yung mga katulad nila Risa Ontiveros, nila Coco Pimentel, members ng Makabayan Bloc, yung miyembro ng, ito, very independent. Nag-iisa yata ang tawag niya sarili niya, independent minority. Si Albay Congressman Ed Salagman. Kung hindi nag-ingay itong mga political figures na ito, kung hindi sila nag-serve as opposition doon sa ipinupush ni Sara Duterte, edi baka natuloy yan. Yung hinihiling na confidential funds for next year. So let that be a lesson. Diba? Sinasabi ni dating Pangulong Duterte, kailangan ng opposition voices sa isang demokrasya. Well, fortunately, we're still in a democracy. At yung nangyaring pagharang sa kanyang confidential funds, that's actually democracy at work. That's democracy at work. Kahit nakasampa dun yung yung bait-baita ng mga congressmen, yung mga pabida na congressmen, na nagbabait-baita ng mga congressmen, kahit sumampa sila ron dahil nag-align yun sa kanilang political interest, still, it's democracy at work. Kasi, sa simula, may mga kakaunting taong nag-ingay. Tapos na-realize ng taong bayan, napapaisip sila, parang mali nga, saan ba din nila yung pera? Inubos yung 125 million in 11 days according to COA. Tapos nalinaw nga ng Office of the Vice President na, hindi, 19 days. Even then, parang bilis naman, ubusin nun. So, that's actually democracy at work. That's a manifestation that when opposition voices are heard and they are said consistently, kahit pa paano, may mga tinatablan may mga nakikinig. So yan, sana ma-realize si dating Pangulong Duterte. Diba? Hinahanap niya recently, nasa opposition, nandito. It just so happened na ang naging target yung kanyang anak. Kasi nga, may nakitang butas.